Bakit? Pasok. Silang bubong. Wala nang bubong. Nako, pinarescue to ni Beyonce. Pinanap po ito nila. Kawawa. Wawa nga naman. Ba't marami ka sugat? Sa kalalaba po ay grabe nung labahan ko. Grabe naman. Kaya hindi ako makalaba. Grabe. Pinapunta kami ni Beyonce at Ay, i-rescue daw kayo. kawawa. Nung mag-iba ka ay grabe nila ko. Sabi ko paano ako Ilang kayo natutulog dyan? Ano po kami? Ilang kayo? 7. Pagka parang may paganon, may paganon. Yung bahay na ano nyo? Ah, Yung kusina po yan. Isang bahay po yan dati ng kalapati namin. Ngayon kami na po ang... kayo na ang kalapati. Kaya ang kulit pati ni Bian. Ma, sabi naman ni mama niya, paano tayo makakapunta doon? Kita mo marami pang nag-eskwela pa na pag wala ng ay, puntahan natin si tita. Nag-ibang bahay. namin sila. Wala daw bubong, kaya Wala nga bubong na. pinapunta kami dito. Tingnan daw. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Tumuli ang inyong lingkod, Batang Elio po. And by this time guys, ay bibigyan naman po natin na reaction itong video upload po ni Dr. Lab po, na kung saan ay, itong si Viancy may ginawa pong isang napakalaking charitable moves. Dahil, mamaya na po natin pag-usapan pala yan. Baka maikwento ko ng buo. And of course, may galab shoutout sa iyo, Dr. Lab. Pahiram po ng video mo para naman ma-share natin ang ating sariling opinion sa mga pangyayari. And bago tayo tumuloy, syempre, huwag nating kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap po, sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edo Vlogs, and Kalingap Rab. So yan guys, may kalab shoutout din po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters, and of course, lalong-lalo na sa aking mga subscribers. And bago tayo tumuloy, syempre, huwag natin kalimutang pindutin ang like button or mag-thumbs up tayo. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po yan guys, libre lang. So yan, samahan po ninyo ako, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Bababa na si Doc Lab. Grabe guys, sobrang tarif dito guys. Yan guys, so Uy! yan guys, sobrang ng tulay dito guys. Parang medyo delikado yata yung tulay guys. Parang sadyang hindi ginawa yata yan sa mga sa mga 4 wheels na medyo mabibigat. Parang pang light vehicle lang po yata. Naku, dangerous. Yan no, grabe guys. Grabe yung tulay. Ay, grabe, ang liit ng tulay oh. Grabe. Ayun. Grabe yung tarik guys. Ang liit ng tulay. Nakatawid din. Ano mo de? Grabe. Natatakot ka mo de? Yung nakakabit na lang. Natatakot ako. Nakakabit na lang daw yung post. Hindi na ako mihinga. Grabe tarik kasi ang liit ng pati yung tulay. Nung daan. Kaya nga yung hindi tulay. Na nakikita yung And ito nga pala guys, bali si Viancy pala ang nangulit sa kanyang parents po, napuntahan daw po ang kanyang tiyahin, kapatid po ni mother po, kapatid ni Mama Hazel, yung isang biktima din ng bagyo na talagang tinangay naman po ng matinding hangin yung kanilang bubungan at pansamantala ay tumira muna sila sa dating bahay po ng Kalapati. Nagsisiksikan po silang 7 doon at yan ay isang bagay na ating bibigyan din ng reaksyon maya-maya lang. So si Viancy po talaga ang nagkusa na tumulong po dito. Tahimik. Tahimik siya sa likod. Kasi wala nang kasadang makita eh. Hood lang nakikita ko. yung mata ko hindi na kumukura. Si Brianna nga, namutla. Ano Brianna? Putla ka na dyan.
Ngayon ko lang napansin, Mamaya guys, ulit, babawi. itong kapatid ba ni Biancy, si Brianna, napakaganda, ano? Parang kumbaga, siguro paglaki nito, baka madaig pa niya yung kagandahan ng ate niya. Ang ganda mo. Hindi naman dun sa baba. Ayun, no? Cute. Pwede. Mabaw naman. Doon nga nagdaan yung ano. Doon dumaan yung ano. Opo. Yung maliit. Multicab. Kaya lang, kailangan mo ng 4x4 pagka doon ka dumaan sa ilalim kasi medyo maputik po yung akyatan po, ano. And of course, kahit maliliit yung mga yun, yung mga multicab, 99% po ay mga 4x4 yung mga yun, no? Kaya pwede sila sa putikan. Takot yun dun sa taas. Haha ka dyan. Ano kasi talaga na. Sa baba sila nagdaan. Ang cute. Sabi ni Brianna. Yung paa niya, nagaan ganyan-ganyan ay. Ito, high grade ito. Ha? High grade po ito. Alin? Ito, nakapasok kami dyan. Ang ginto dyan. Ganyang kalaki. Oh. Uy, Gano'n? Oh, grabe, kaso lang eh. So yun, no? Talagang dati nga palang minero itong Papa ni Biancy, guys, no? And sa lugar na yan, nakapag-explore din sila. Matindi rin, ha? Pinasok ng tubig dito sa... Ayan, lusob kami, oh. Ay, ito, may daan, oh. Siya na to. Siya baga. Ayan, oh. Malayo-layo Yan. din. Isang batalyon kami ngayon. Oh, si Darlene. Kasama na namin yung aking dalaging ding. So yun, guys, no, si Darlene mabuti at sumama din kay Dr. Lab. Nang sa ganun ay tuloy-tuloy din yung pagtulong sa kanya, no, sa pag-aaral. And syempre, mas komportable siya sa pamamahay po ni Dr. Lab kesa naman compared doon sa sa bahay po nila. Yung bahay naman po nila dati, malaki din. Kumbaga, pinagawa din yun ni Kalinga Prab, guys. Ayun, oh. Uy. Nako. Ay, wala nang bubong. Tangay na yung Ah? 1/3. Kapatid mo yan? Oo. Oh? Bakit? Pasok. Silang bubong. Wala nang bubong. Tinangay nga. Nako, pinarescue to ni Beyonce. Pinano po ito nila. Wawa nga naman. Inilipad lahat. Paano kayo nagtulog dito? Ginawa ko nga yung kumutulong. Ha? Saan po kami nagtutulong? Oh, ayan ang bahay nila. Yung babae namin. Asa mga anak mo? Nagkakarain po. Oh, wala kang mga dalaga? Uy, Sa ano po, dalaga. Eskwela? Maynila. Ano sa... sa panganay kayo? Ay po, ay. Ayan, oh. Bakit gano'n? Ay, hindi. Nataranta na. Ato dito, Kuya Ram, ay Kuya. Hindi ko alam na may... Ba't marami ka sugat? Sa kalala pa po ay grabe nung labahan ko. Grabe naman. Uy, kawawa naman ng tiyahin ni Biancy, guys. Oh. May mga sugat sa braso, sa kakalabad din. Kaya hindi ako makalaba. Grabe. Pinapunta kami ni Beyonce at Ay, i-rescue daw kayo. Saan ba ka na? po. Yung mga gamit ko, pinalastik ko. Pinalipat. Nagliliparan pala sila dito, mga kalingap din. Kawawa tong... Meron lang kasi. Kapatid ko mali. Ito panganay nyo. Eh, grabe. Pa-play ako. Nag-loan na ako. Saan? Sa card? Oh. Kaso ay kulang pa. Ay, grabe. Gulat ako doon. Muntik na mawasak yung upuan ni Mama Hazel, guys. Lumaki na siya ng husto eh. Ay, sus. Nako. Mayaman na si Bade. Hindi na pwede sa mahinang upuan yan. Nako po. Ay, nagano'n pa lang kami ay. Grabe. Lipad mga bubong nyo ah. Ano, kawawa? Yati na. Sabi ni Darlene, kawawa daw. Kasi kung mga pusti, pag-ikot ng hangin, nanikot din yung mga pusti ko. Kasi yun dun. Tapos ako nag-give up siya. Yan oh. Kasama na namin si Darlene sa... Nagabos. Kaya, yero. Sa aming mission.
Grabe. Hindi, bata may pagyo na naman daw ng malakas na naman daw. Una, anong kamay mo? Yung talalaba ko, yung panganlabahan ko. 3 linggo. Kawawa rin. So guys, ito pala yung ito pala yung panganay na kapatid ni Mama Hazel, tsaka ni Viancy, itong naka-green. So yan, and I think more than 1 year na silang hindi nagkikita ng mama ni Viancy po, So sakto din na talagang pagpunta nila dyan ay talagang rescue. And guys, sa totoo lang, medyo nagulat ako sa sobrang bilis ng pagtulong na ginawa ni Viancy. At yan ay malalaman natin maya-maya lang kung ano yung sinasabi ko na sobrang bilis. So, nakakagulat talaga. And syempre, alam naman natin, tiyahin niya yan, no? So, iisipin ng iba, ay, kailangan tulungan niya kasi tiyahin naman niya yan. Hindi po lahat ng may tiyahin ay tumutulong. Di po ba? Pero si Viancy, hindi man natin nakikita madalas na ay hindi siya maingay kapag tumutulong siya. Kumbaga tahimik lang. Siguro kung nagkataon na kayang pumunta dyan ng parents niya na tricycle lang ang gamit, kaso medyo mahirap. Kaya kasama nila si Dr. Love dyan, guys, dahil yung sasakyan ni Dr. Love ay kayang-kayang makarating dyan. Siguro kung yung parents lang niya ang pumunta dyan, sigurado walang vlog, di ba? Hindi natin malalaman siguro na tumulong si Viancy. Kumbaga, yun, yung ang ibig ko sabihin, tahimik lang siya kapag tumulong. Yun ang isang the best. Paano? Lahat ng gamit, naka-plastic na ba? 12 euro. Kabilaan? Pwede? Lahat? Tigta 3? 24. 24. Dami. Ayun o, ay. Kaya nagkulang ang kahoy namin. Pero nang hero, nabakal mo. Wala pa nga yero. Ingan sa kita, joke. Ay. Kaya sa kapanding-ding na nga pa tayo. Panganay namin. Grabe. Talagang sila pala ang hinihintay ng tiyahin ni Viancy, guys, para tumulong. And yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, well, si Viancy, estudyante pa lang, kumikita na. And hindi niya sinasarili yung kinikita niya. Yun ang nakakatuwa sa kanya, guys, dahil nag-charity siya. Hindi lang sa mga kamag-anak niya, guys, tumutulong din siya sa iba, kahit sa mga kababaryo niya, sa dating lumang lugar nila po, May mga tinutulungan din siya doon. Si Mrs. Plywood. Ay, po. Kapit-bahay Ayaw ko namin. na Kawawa. Hero na, hero. Nung mag-iba ka, ay grabe nila ako. Sabi ko, paano ako Ayun ka baga. Doon muna sila sa kubo. Sinagkasya sila. Yan, no? Dami-dami. Ilang kayo natutulog dyan? Ano po kami? Ilang kayo? 7. Ito, dami. Pagka parang may paganon, may paganon. Yung bahay na ano niyo. Yung kusina po yan. Isang bahay po yan dati ng kalapati namin. Ngayon kami na po ang... Kayo na ang kalapati. So yun, guys, at nailagay ko po yun sa aking thumbnail po. So iyon po yung kasagutan ng thumbnail ko na yung dating bahay ng kalapati ay pansamantala. Doon muna sila tumira habang hindi pa napapagawa itong kanilang bahay po. And hoping na talagang mapagawa na rin yan very soon. So yun. Kalapati Kawawa. namin. Nasa ilalim sila. Kawawa man. Dito pala mga kamukha ni Brianna. May kamukha si Brianna dito Brianna, meron ka palang kamukha dito. Yan ang Dito. kalapati nyo. Paano nagkasya ang 7 dito? 24 yero pala niyan. Kakan ako. Oh, 24 na yero ang 7 kailangan, sila guys. magkasya dito. Paano nagkasya yan? Maliit. Kamukha mo si Brianna. Ika, maharap ka. Maharap ka sa akin. Yan, kamukha nga ni Brianna ito. No? Ganda rin sila, Grabe. Tinupwasta ng yung bagyo yung bahay nila. Giniba ng bagyo. Kaya ang kulit pati ni Bian. Ma, sabi naman ni mama niya, paano tayo makakapunta doon? Kita mo marami pang nag-eskwela pa na pag wala ng
Ay, puntahan natin si tita. Nag-ibang bahay. So yun guys, narinig naman natin. Wala daw bubong. Kaya, Wala nga bubong na. So yun guys, narinig naman natin kay Tatay Veran po, na si Viancy talaga ang nag-utos or nakiusap sa kanyang parents po, na pumunta dyan para tulungan or i-rescue ang kanyang tiyahin. Grabe. pinapunta kami dito. Tingnan daw. Yero. 12 yero. 18 pala. 18. Yan, pinalis ko ni Biancy yung kanyang tsahin at kapatid ni Badi. Wala nga raw may Tsaka guys, kung titingnan ay talagang luma na rin yung mga yung mga tawag diyan sa bubong na ganyan guys, nipa. Nipa po ba yan, no? Parang dahon ng nipa po. So yun, mukhang madali na rin talagang tangayin ng hangin and kailangan na talagang mapaayos. Tsaka yung pinaka-trusses nila, ayan, parang kawayan yung iba. So yun. inaantay si Biancy kasi si Biancy daw ang matulong. Yun. Kawawa naman. Ang liit ng dating bahay ng kalapati, naging bahay na ng tao ngayon. Yun ang hindi nagiba. Matibay Bahay ng kalapati, siya pang matibay. Actually, may kalapati pa pero nakatira na sila sa ilalim ng bahay-bahayan. Mabuti hindi kayo na-aksidente nung naglipan ang bubong nyo. Kasi lahat po sila pinaalis ko. Saan kayo nung nagliparan na bubong? Nandun sila sa mama niya. Alis ko mga bata. Kami lang, tsaka yung papa niya dati. Nandito kami ng Bagyo. Kaya nung yung bahay, naramta kami. Hindi nyo na malaman kung anong nangyari. Para na kami Ano ganda isip mo nung wala ka ng bubong? Wala, iyak po at hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Wawa talaga. Sabi ko yung pinaghirap-hirapan. Ang hirap ba po Pinangutang mo pala. Pinangutang mo pa yan. Ako ng pangsimula. Yung loan niya dati. Nawala. Mag-loan ka na. Grabe, yun ang masakit guys, no? Kumbaga, nag-loan ka, tapos unti-unti mong pinagawa yung bahay, tapos biglang sisirain ng kalamidad. Anyway, wala po talagang makakapigil dyan kapag kalamidad, talagang walang sinasanto yan, walang pinipili. Pag nadaanan ka, sigurado, tangay. Pero yun nga yung masaklap guys yung pinaghirapan mo, dahil hindi naman sila mayaman, kumbaga mukhang simpleng-simple lang din naman ang kanilang pamumuhay, mahirap talaga yun. Nangutang, nag-loan, tapos siyempre pag nag-loan, hindi naman din biglaan na mababayaran yun guys, di ba? Kumbaga unti-unti din na binabayaran, tapos ganyan lang ang mangyayari. Saklap. Uli. Nag-loan po para Bira. ay mahirap pa. Wala tayong ligtas sa bagyo. Lahat tayo na nababagyo. Correct. Ang hirap po kasi dyan at lang po yan, yung kawayan na lang, hindi naman pinapo. Sabi namin, namin. Mga magkano maubos nito kapag pinagawa ni Biancy? Si Biancy ba magpagawa nito, mali? Mukhang malaki-laki ubusin na pera ni Biancy nito. Tawa si mother. Anyways, kung bibilan nila lang ng yero dyan, kanina ko pa tinitingnan guys kung saan nila pinatong yung kanilang yung nipa na bubungan, mukhang kawayan. So ibig sabihin kailangan palitan din yun. Kung palitan, gawan nila ng panibagong process. Kung gagamitin nila ay yero. Pero mas matibay nga yung yero actually, pero pagdating naman sa tag-araw, nako, napakainit. Tsaka po guys, pag umulan, napakaingay din kung walang kisame po Yun naman ang disadvantage ng yero. But of course, mas safe naman siya sa ulan. So yun. Ito Baka may tumulong. Uy, Tama. may tumulong. Tama. Sana nga may tumulong. Kasi kung hindi matulungan si Biancy dito, susuluhin ni Biancy ito. Kawawa naman si Biancy. Maubos yung kita ni Biancy sa bilbit nito, ipapagawa ng bahay. Naku, Doc Lab, kayang-kaya mo na yan. Ang yaman-yaman mo na raw. Maraming nagsasabi na sobrang yaman mo. So yun, tulungan mo na lang si Biancy. Diba? Sana po may manong puso. May puso.
na ano. Kasi kung hindi matulungan ito, sana matulungan. Yan, wala nang bubong. Wala na to. Pag pinagawa mo to, gibain na to lahat. I think tama yung sinabi ni Dr. Lab na kung ipapagawa yan, ay siyempre yung mga lumang poste yan guys, mahina na rin, di ba? Eh kung babaguhin yung trusses, tapos lalagyan pa rin bagong bubong, baka hindi rin kayanin ng mga poste niya, eh mukhang maliliit na kahoy lang din yung mga poste. So, malaking babaguhin dito. And mukhang mas matipid pa nga yun pagka binago lahat kasi ang pagre-repair kasi guys, kung kunyari, total renovation, ay mas magastos kaysa sa i-wash out mo na lang tapos panibago. Yun po yung aking pagkakaalam, ha? Kasi nga po utay-utay, natula pa po baga po kami, kaya ganyan po, di ba? O magkano na loan mo? Naka-loan ka na? Ano lang po, 10. 10? Ayun, may 10,000 na siya. Kulang. Nagputang ako sa anak ko. Ang mga anak mo, may mga pamilya na? Si Jaja Pagap. Yung nasa bahay dati. Nasa bahay Pwede? nila dati. Ah, Nursing. oo. Yung nanay niya. Nagtigil na? Nagtrabaho saan? Sa ano po yun Laguna. sa Maynila po. EPSA sa Cavite yun. Oo. Doon din dati nagtrabaho si Papa Eds. Nagtigil po kasi yung tunnel nila. Ha? Nagtigil po sila ng tunnel. Saan? Diyan po sa bundok. Natigil yung tunnel. Ibig sabihin, speaking of tunnel po, baka din, minero din yung asawa po ng tiyahin ni Biancy po, parang yung dating ginagawa rin ng papa ni Biancy na naghuhukay ng mga mina, mga ginto-ginto dyan. Tunnel po. Oo. Nagtigil na po. Nagtigil na. Kaya nakatigil na yung pag-aaral si Jaja. Saan yung nag-aaral dati? Sa Lourdes po. Lourdes. Lourdes, parang sikat din yun. Madalas kong naririnig sa mga vlogs yung Lourdes na school na yan, guys. Sayang. Ayun, ano siya, nag-award po yun. Kaso ay wala naman po at napigil ng trabaho. First year lang. Sayang. Second year na po siya. Oo. Oo, sabay ni Pat. Kabat si Patrick yun. Sige na. Kasabay ni Patrick yung si Jaja. Ibig sabihin talagang magkakakilala na sila ever since ni na Patrick po guys, no. And hindi sila magkakalayo-layo ng bahay kasi parang close to close po sila, no. Kaklase pala ni Patrick yun. Buti sana kung sayang. Pero malaking gagawin to. Kasi wala na to eh. Wala, tanggal na lahat yan. Wala na. Si Biancy daw ang nagpapunta sa kanila dito para tulungan daw to. Mabait talaga si Biancy. Sinabi mo pa, Dok, talagang mabait si Biancy. Ever since ay talagang napansin na rin ng mga netizens. Mula nung umpisa ay nababaitan na ang lahat sa kanya. Kaya nga, di ba, ang daming nagtiwala at nagmahal sa kanya na hanggang ngayon ay ang dami pa rin. Hindi nagbabawas yung mga sumusuporta po sa kanya dahil sa kanyang kabaitan. At nakikita naman natin lahat yan, di ba guys? Hinatid niya namin sa school yun. At bilin puntahan yung tiyahin. Tulungan kung may kinakailangan. Kasi wala ng bahay. So yun guys, tingnan nyo yung pinaka-process, yung pinagkakabitan po ng nipa ay kawayan nga. So hindi ubra yan. Hindi ubra yung ganyang klaseng process pagka yero na yung ipapalit po nila. Kailangan na ng kahoy. Yun. Tutulungan daw niya to. So lahat huwag kayong magalit, Hindi sa talagang yung kikitain niya dito sa live ceiling. Ipantutulong niya talaga dito. Medyo napaisip ako doon sa sinabi ni Doc Lab na yun, guys. Kung sino ba ang magagalit if ever na tutulong si Biancy sa kanyang tiyahin. Di ba guys? Parang hindi ko masyadong mag-gets yun. Meron ba nagagalit, guys?
Hindi ako aware doon sorry. Hindi ako aware doon na merong nagagalit kung sakali at may magagalit kung gagastusin niya yung kinita niya sa velvet box para itulong sa nasalanta ng bagyo na kamag-anak po nila. I think hindi naman dapat wag nang pakialaman ng iba yung pagtulong-tulong niya. Una-una kamag-anak niya yan. And kitang-kita naman na nangangailangan ng tulong po. So, I think, masasabi ko doon, kung meron mang magagalit, dapat huwag na sila makialam. Di ba? Yung iba doon. Yung iba, kasi iba binili na ng, bumili na baga ng lote. Mm-hmm. Yung hinati-hatian nila yung kita sa baboy. Kaya kung puro, wala na to. Ang mangyari nito, gigibain talaga para mapanibaguhan poste-poste na yan. Tama yun. Wala Yan na itong natin, yung bubong. Dapat to iyero na. Iyero na ito. Iyerohin na ito. Tsaka kagaya ng sinabi ko kanina guys, mas mabigat na po yung yero at saka kung papalitan din ng trusses, papalitan ng kahoy, mas lalong bibigat. Baka hindi na rin kayanin ng mga lumang poste niya. So, wash out talaga yan. Parang, pa yun? Mas, kahit pakunti-kunti, importante ay mapaayos po, And meron na silang nakikita kong may mga PVC pipe. Ito mga orange guys na yan, yung parang tubo, PVC pipe. Yan po yata yung plano nila na gagawing poste. So, ibig sabihin, lalagyan na lang ng bakal yan sa loob at bubuhusan ng semento. And makakatulong. Yung Hindi ako nanghingi sa inyo baka sabihin nyo nanghingi ako. Hey. Si Biancy daw ang gagastos nito. Ayan guys, hindi nanghihingi si Doc Lab Ano yun yan? Hindi na nakapag-aral yan? Yung po, grade 6 na. Ay, doon malapit daw ang high school. Saan? Doon na sa inyo. Tama. Good. Para managdagan yung kalaro ni Darlene. Yung aking dalaga. Oo. Yun. So yun guys, maganda yung plano nila na doon na lang patirahin sa bahay nila po yung isang pinsan po ni Biancy dahil mag-high school na and malapit nga lang doon yung school doon. So okay din, at least may makakasama po sila and makakatulong na rin po nila sa kung yung pwedeng gawin sa pamamahay nila dahil nag-aaral naman po si Biancy, madalas wala siya. Wala nang pamasahe. Yan, tama yan. Yan, laki na ni Yung sabi mo, Darlene. Kawawa, no? Nakikita mo na yung binablog ko ngayon, puro kawawa, di ba? Kaya ikaw magpakabuti ka. Dahil naswerte ka ngayon at merong Tita Annalyn at saka Sir Leo na nagtutulong sa iyo. Kaya magpakabuti ka. Sayang. 7 nagkakasya dito sa liit na ito. Uy, grabe naman po, Lord. Dito sila ngayon nakatira. Grabe. Matibay. So, siya ay 540 daw. 540. So yan guys, 540 ang isang piraso ng yero. So kailangan kwentahin nila lahat yan para malaman po Magkano daw ang yero? Pag hero niya, wala mang pagkahoy. Bibili ka rin ng Yun ang sinasabi ko. Din doon, sabay niya na. para ma-eskelito na ito. Dumating na ba ang pag-asa mo? Dumating na po, parang nagkalinaw-linaw na. Nung walang dumating. Para akong hindi ko alam, para akong binagsakan ng langit. Tapos iyak ako, magbagyo baga po. Grabing iyak ko, hagulhula ko, sabi ng mga pamangkin. Siguro may lahi kang Bombay. Bombay talaga mukha mo eh. Lahi po na nila mama. Lahi nyo, Bombay? Kaya pala, Pantrase. Actually, nabanggit na rin ng Mama ni Biancy nung umpisa pa lang na binablog sila, parang meron na silang lahing talaga.
Actually, yun yung ano natin na mga Pilipino po, ano, pagka lahing Indiano, Bombay kaagad ang tawag. Samantalang ang Bombay ay isang lugar po sa India, ano. Actually, kinurik na rin ni ano yan dati, ni Indiano Bicolano, na ang itawag daw sa kanila ay Indian. Indiana, Indiano, hindi Bombay. Meron taga Bombay. Meron taga Bombay talaga. Yun ang mga tinatawag na Bombay dito sa ating lugar po, ano, sa Pinas. Tapos yun nga, kahit yun na muna. Kahit yung Ang hahanapon mo ng kahoy, itong harap sa may tuba. Yan, matibay yan. Ganito. Dito. Ay, ano yan? Pag Yan, mga araw 2x3 man yan, mga 2x3. Pang ano yan? Ha? 2x4 pala yan? Yun, 2x4, sakto yun guys. Maganda-ganda na yan, na matibay-tibay na yan. And meron na nga pala silang mga mangilan-ngilan na kahoy dyan, no? So, ibig sabihin, kung ilan yung kulang, yun na lang siguro yung ipoprovide or bibilhin ni Biancy. Akala ko 2x2. 2x4 na pala yan. Pero sa itsura guys, parang ano siya, para siyang hindi good lumber kung tawagin. Para siyang coco lumber. Ayon sa kanyang pagkakakat, ay mawawari mo kahit sa ganyan lang kung ano ay mukhang coco lumber siya. Pero matibay din ang coco lumber guys. Basta ang ginagawa po ng iba dyan is pinapahiran po nila ng ano, no, yung used oil, yung gamit na langis ng mga sasakyan para daw hindi tablan ng anay or hindi anayin. Ayaw ng mga anay yung may langis. Ganun po yung nakikita ko na ginagawa ng iba. Magawa. Ano niya po? Ilista yung kailangan. Ilista daw ang Ilista yung kailangan mo para mabilang nila kung ano mga kailangan. The best yan. Para ma-budget. Kung magkano yung kita ni pera ni Beyonce. Grabe. Mukhang tinatawanan lang ni Mama Hazel yung sinasabi ni Doc Love, ah. I think maraming pera talaga si Biancy. Kasi hindi naman pwedeng ilagay diretso yung hero dyan ng kahoy. Tapos pag nilagay yung hero, wala man nalagyan ng pamakuan. Correct. No. Taas muna, may lagay lang yung bubong. Malatagan lang. Binabudget, Dok. Binabudget ni Pade. Tira pa naman kami. Yung magkano yung kinita. Kawawa naman si dalaga ko. Bait-bait dalaga ko. Swerte kayo sa dalaga nyo. Inutusan niya kami doon. Na. Pumunta dito. Nakarampang ko po dito. Nagcha-charity na si Beyonce. Yun. Yan, no? Totoo yung sinabi ni Doc Love, guys. Charity si Biancy. And ang totoong pag-charity po, guys, ay supposedly mag-uumpisa yan sa family. Di ba? Pagka okay na yung family, ay tsaka ka lumabas. Yan po yung talagang charity. Nagkukwintahan na sila. Nagpabili na si Beyonce ng materialis. Hindi ko na sasabihin kung saan galing yung pera nito dahil magsisilos na naman kayo pag sinabi kong bilbit. Sabihin nyo na naman, nangunguna naman ako. Wala naman akong pinangunahan, ah. Sinabi ko lang, totoo, ah. Uy. Nako. Mukhang napapuzzle ako sa mga sinasabi ni Doc Love. But anyway, kahit saan galing dyan, saan pa galing yan, ay basta galing na kay Biancy, yun na yun. Uy, si Franco pala ito. Kapatid Kumusta? na to. Kapatid ni Biancy ito, guys, sa unang anak ko yata ni Tatay Beran sa iba. So yan, nandiyan din pala. Kumusta na yung bibi mo? Malaki na? 1 month na. Meron na siya, may papuno si Padi. Talo ko Padi, ah. Ako daw siyang sisigilin, ha? Bakit? Uy. Utang mo ba yan? Ay, magpasalamat ka kay Beyonce. Grabe, oh. Salamat po kay Beyonce. So yun guys, yung sinasabi ko kanina, yan yung ikinagulat ko talaga. Akala ko talagang pumunta lang sila dyan para i-assess, para tingnan kung gaano kalaki po yung damage, and then after that, tsaka sila magpo-provide ng pantulong. Yung pala, magpunta nila dyan guys, nakahanda na rin ang budget. So ibig sabihin, malaki-laki yung baon siguro ni Tatay Beran. Kasi kompleto na kaagad. Galing mo talaga, Biancy. Yan, saludo ako sa'yo. Pagpatuloy mo lang yan at nakikita ni Lord yung ginagawa mo.
Yan, Fiancé, galing mo. Hindi lang po dahil kay Beyonce ay hindi mapapayos po ang bahay namin. Maraming salamat po sa inyo at sa inyo po, Kuya Love. Dr. Lab po, hindi po, baka magagalit si Boss Lab sa akin. So malaking bagay at tulong talaga si Biancy sa inyo. Maraming salamat. Oo, dahil isipin mo, ang alam ko, wala namang ganong kalaking pera. Magkano ano? 21 po. Oo. Yun, 21,000 guys. Saan mo ililista yan? Oo, Sa tubig. ililista mo sa tubig. Ilista ko na lang po sa tubig. Salamat, Bian. Salamat kay Biancy. Yan. Grabe guys, nakakatuwa. Nakakatuwa at nakakagulat sa bilis ng aksyon na ginawa ni Biancy. Kumbaga talagang kinulit niya yung parents niya. And bago pa sila magpunta dyan, mga ilang araw na rin yata yung nakaraan na kinukulit sila ni Biancy po, na puntahan nga dyan yung tiyahin niya para matulungan. So, ibig sabihin, talagang nakaplano na kay Biancy at nakabudget na rin siguro. And of course, yan yung nakakabilib. Yan yung nakakabilib talaga sa dalaga na yun, na napakaganda. Hindi lang maganda yung panlabas na anyo, kundi pati yung panloob niya na pagkatao po, ay napakaganda rin. Yun lang masasabi ko, guys. So, yun. Grabe pasalamat ng tiyahin kay Biancy. No? Grabe. Laking tulong ni Biancy kay sa kanilang pamilya talaga. Kung hindi dahil sa hindi totoo namin yan. tatapos po, ay baka turuan pa rin kami, baka abutin pa kami ng December, Pasko, wala kami bahay. Hindi kayo makatulog ng maayos. Yan. At least, makaanohan na ng bubong. Oo. Kaya salamat po yan. Yeah. Daan muna kami dyan sa apo ko. Yan, Malaki na siguro. Yan. Ay, matagal kami dito, Dok, hindi nagkita ay. Kahit ay taon na. Ayun. Bye-bye. So, yun guys. Grabe. Hindi ako nagsasawang ulitin guys na para sabihin na talagang humahanga ako sa pagkatao po ni Biancy. Kasi bihira ka lang makakita ng ganyang tao guys na talagang may kusa kapag tumulong. Hindi na kailangang hingan or mag-ask ng tulong sa kanya. Siya na yung nagkukusa. Yun po yung kakaiba sa kanya. So, deserve din niya yung kanyang mga, yung mga blessings na dumadating sa kanya dahil alam niya kung paano mag-share. So, yun lang. And guys, maraming salamat muli sa inyo sa pagsama sa akin dito. And sa'yo, Doc, may kalab shoutout at hiniram ko itong video mo. So, pagpatuloy mo lang din, Doc, ang iyong ginagawang pag-charity. And congratulations. Lagi kang nagta-top 1. Galing mo din no? Diyan ako bilib sa'yo. So, pagpatuloy mo lang yan. So, yun guys. At hanggang dito na lang. And pagkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, pansamantala, papaalam po muna ako. Bye.